Posibleng masuntan pa ginawang pagdurog sa mga umano'y smuggled luxury vehicle na nasa Subic. Pero pwede rin namang ipasubasta na lang ang mahigit 100 sasakyan depende sa magiging desisyon ni Pangulong Arroyo. Saksi si Ivan Mayrina. Nangilot ng hinayang ang marami sa ginawang pagdurog sa milyong-milyong pisong halaga ng mga umano'y smuggled luxury car sa Subic, tulad ng BMW X5 na ito. Pero posibleng hindi raw ito ang huling pagwasak sa mga umano'y smuggled na sasakyan. Sa warehouse ng Subic Port may mahigit 100 kumpiskadong sasakyan pa at lahat ng mga ito nakakalula ang presyo. Ang Nissan Armadang ito hindi raw bababa sa 5 milyong piso. Ang apat na BMW 750 Luxury Edition halos 10 milyong piso daw bawat isa. Nariyan pa ang mga Acura SUV, Cadillac Escalade at iba pang poging-poging mga sports car. Mayroon pa nga raw Lamborghini, Porsche at Ferrari pero hindi ito ipinakita sa amin. Nasa container vans daw. Ayon sa Department of Finance, inaapela pa ng Koreanong importer ang seizure order sa mga ito, kaya hindi pa maitutuloy na pag-aari ng gobyerno. What's important, however, is to make sure that in whatever option we will undertake, whether through auction or through destruction, we have hurdled the legal processes associated with such an act. Ilan sa mga sasakyan ito ay nabawi sa Autotrend sa Timog Avenue, Quezon City. Paglilinaw ng Autotrend, ipinakidisplay lamang ng importer ang mga ito. Git pa nila, hindi lahat ng importer, smuggler. It is a little unfair on the part of these legal and legitimate importers na bumibili ng mga vehicles, pinasok sa Pilipinas at binayaran naman ng lahat ng taxes and duties. Na-assess at na-appraise nila and they have valued it. Yun ang i-comply ng broker in behalf of the importer. Dati nang inamin ng Bureau of Customs na may mga tiwaling tauhan sila pero patuloy naman daw ang kanilang paglilinis sa ahensya. Posible daw na ipa-auction na lang ang mga kotse imbes na sirain tulad ng dating ginagawa pero depende daw yun sa magiging utos ng Pangulo. Ako si Ivan Mayrina, inyong